Isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat sa ating Panginoon para sa araw at oras na ibinigay sa atin para sa ating pagbubulay-bulay. Narito po tayong muli sa ating Raw Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang atin pong topic sa umagang to ay may pamagat na True Greatness. Samahan niyo po akong basahin natin ang ating pagbabatayang talata sa Biblia. Ito po ay makikita sa Marcos chapter 10 verses 43 to 44 sa Magandang Balita Biblia. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod nyo, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Pantabayan ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Paano ba maging great? Paano tayo magiging great? Inaakala na maraming ang paraan ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng power. Ngunit sa halip na kadakilaan, marami ang humahantong sa kadustaan at pagkapahamak. Dahil sa power na ayon nga kay American author Edward Abbey ay laging mapanganib.
because it attracts the worst and corrupts the best. Dahil sa power, napakarami ang nagiging corrupt. Sinisira ng power ang karakter ng isang tao. Sabi ni Abraham Lincoln, maraming tao ang magtatagumpay laban sa mahihirap na sitwasyon. But, you want to test a man's character, give him power. Dito sa Pilipinas, ang power ay isang napakamakapangyarihang aphrodisiac. Kung kaya't ang mga nagkaroon nito ay kapit-tuko sa power. Gagawin ang lahat upang manatili sa power at huwag itong mawala sa pamilya. Si Mahatma Gandhi ang nagsabing ang power ay may dalawang uri. One is obtained by the fear of punishment and the other by acts of love. Ayon kay Gandhi, power based on a love is 1,000 times more effective and permanent than the one derived from fear of punishment. Ang uring ito ng power ay hahantong sa tunay na kadakilaan o greatness. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ang siyang namumuno sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod niyo. Marcos chapter 10 verses 42 to 43. 3 points na gusto kong i-share about greatness in God's kingdom. Number 1. Greatness in God's kingdom is a matter of service. Sa kaharian dito sa lupa, ang great ay yung mga pinaglilingkuran, yung nag-uutos, ngunit kabaliktaran sa kaharian ng Diyos. Nagbigay si Jesus ng isang very revolutionary concept of greatness na kasalalay sa paglilingkod. Ang great ay hindi yung pinaglilingkurang tulad ng mga hari. Ang great ay yung mga naglilingkod na tulad ng mga alipin. Number 2. Greatness in God's kingdom is a matter of humility. Ang pinakamataas na katangiang hinahanap ni Jesus sa isang leader ay ang humility, which is the virtue of all virtues. Kapag ang kababaang loob ay nawala, mawawala ang lahat ng magandang katangian ng isang tao. Wika ni Jesus sa Mateo chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. At number 3, greatness in God's kingdom is a matter of following Jesus' example. Si Jesucristo ay Diyos, ngunit hindi niya pinilit ang kanyang pagka-Diyos. Wika sa Pilipos chapter 2 verse 6 to 8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay upang maging pantubos sa kasalanan ng sanlibutan. Dahil sa udyok ng pag-ibig, marami pa rin tao ang alipin ng kasalanan at kawalan ng pag-asa at direksyon sa buhay. Bawat Kristiyano'y dapat makilahok sa pagtubos sa pagkaaliping ito sa pamamagitan ng pagkilos sa dikta ng pag-ibig. Tayo kaya, anong pagkaunawa natin sa pagiging great or pagiging dakila? Galak ba tayong naglilingkod kahit hindi napapansin? Ang layon ba natin ay ikalugod ng Diyos, hindi ng tao? Kung handa tayong maging tagapaglingkod, magiging tunay na dakila tayo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa umagang ito upang kami ay makapagbahagi at makapagpuri sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama namin ngayong umaga. Dalangin po namin na ingatan niyo po kami sa maghapon.
na lalakaran at gabayan niyo po ang bawat isa na magsisipasok sa kanilang mga trabaho at mga bata na magsisipag-aral. Dalangan rin po namin ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Hipuin niyo po ang kanilang sakit at bigyan ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama niyo sa akin sa umagang to. At nawa ang Panginoon ang mag-ingat sa atin sa bawat isa sa buong maghapon na ating paglalakaran. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin. Be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulay-bulay. Humayo at maglingkod. Thank you. Thank you.